no? Kahit physically, pagod ka na. No, yung katawang lupa mo pagod na. It could mean na parang yung brain mo stuck in yung konsepto ng hyperarousal. Ito yung isang state, no, na yung nervous system natin doesn't believe it's safe to stop. Kaya common ito sa mga taong who grow up needing to always be alert, always be productive, always be needed. No? And itong katawan natin, natututo siya early on na minsan rest is perceived as weakness. Dapat lagi may ginagawa. Kaya kahit tahimik na ang paligid, gabi na, kailangan na magpahinga, yung katawan mo hindi pa rin makabitaw. Ano ba yung mga examples ito? May guilt ka tuwing magpapahinga. Yung concept ng pahinga sa'yo, hindi okay. Or nagbabrowse ka endlessly para lang hindi ka humarap dun sa quiet na environment. No? So ano bang mga tips, no, na pwede? Practice active rest. No? So kahit gising ka, pwedeng intentional breathing, pwedeng just sit in silence and namnamin mo lang, no? At makahinga, no? Pangalawa, kailangan mo talaga minsan sabihin na, sandali, safe magpahinga, no? I don't have to earn it. And pangatlo, yung guilt, no? Kailangan may guilt-free rest, lalo na minsan kung lalo na yung may mga roles na breadwinner o yung mga nanay, di ba, na mag-aalaga rin ng anak, pero kailangan na self-care, nagigilty sila mag self-care kasi marami pang kailangan gawin sa bahay o mag-alaga, no? So kailangan magkaroon tayo ng konsepto ng guilt-free rest, no? Kung paano ka magtrabaho na nagsischedule ka minsan na meetings, kailangan ganun din sa konsepto ng rest. And I'll end with this, no? Rest is not a reward for productivity. It's a right actually for being human. Kasama po yung pagpapahinga. No? And we could also be more productive kapag meron din tayong pahinga. So kayo ba? Paano kayo nagpa-practice ng active rest? Or ano ba yung konsepto mo nung parang dapat laging trabaho at yung concept mo ng pahinga hindi masyadong ini-entertain? So share lang below.